Hindi natutugunan ng International Criminal Court ang lahat ng pangangailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya't makakabuti ayon kay Vice President Sara Duterte na pansamantalang lumaya ang kanyang ama. Si Jason Rubrico sa report. Naghain ng kahilingan ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa kanyang interim release o pansamantalang paglaya. Depensa ng kampo, hindi flight risk ang dating presidente at walang kakayahan na gumawa ng anumang paglabag sa batas, dala na rin ng katandaan nito. Hiling nila sa ICC na pagbigyan ng pansamantalang paglaya on humanitarian grounds dahil sa mga iniindang karamdaman ng dating Pangulo. Si Duterte ay 80 taong gulang na at nangako ng 100% na kooperasyon sa ICC sa kabuuan ng provisional release. Suportado ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang hirit ng defense team ng dating Pangulo para sa interim release. Ayon kay VP Sara, hindi na umano sapat ang mga pasilidad ng ICC para tugunan ang mga partikular na pangangailangan ng isang 80 taong gulang na bilanggo. Ang sa akin lang naman is makakabuti talaga sa kanya yon, ma'am, dahil 80 years old na siya at hindi lahat ng pangangailangan ng 80 years old ay nabibigay ng ICC detention unit dahil siya din ang kauna-unahang ICC detainee na ganun ang edad na medyo hindi lang siya senior, super senior na siguro ang tawag sa kanya, ma'am, dahil 80 years old na siya. So mas maigi siguro na meron siyang interim release wherein meron din siyang available na mga nurses and caregivers na mag-assist sa kanya. Ayon sa kampo, may isang hindi pinangalanang bansa ang willing na tumanggap kay FPRRD sakaling pagbigyan ang kanyang urgent request. Samantala, wala pang tiyak na petsa kung kailan maaaring lumaya si Duterte sakaling aprubahan ng ICC ang hiling bago ang June 30, ang huling araw ng bisa ng kanyang panunumpa bilang halal na alkalde ng Davao City. Pero umaasa ang defense team ng dating Pangulo na sa lalong madaling panahon ay maaprubahan ang kanilang hiling na pansamantalang paglaya. Wala kasing binigay na timeline. Walang binigay na timeline yung lawyer. Pero lagi niyang sinasabi, we are hoping that it will be granted the soonest possible time. Yan yung lagi niyang sagot kapag tinatanong siya about interim release. Doon sa oath-taking, hindi ko alam kung ano yung discussions niya. Iba din ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa oath-taking niya. Mga Filipino lawyers ang kausap niya at nag-aasikaso ng kanyang oath-taking. Bumuelta naman si VP Sara kay Attorney Cristina Conti na nagsabing hindi siya naniniwala na walang interes si Duterte sa pagiging alkalde. Ang Conti malapit na sa Castro, no? Papunta na siya doon. Magkamali ka lang ng spelling, Castro na yung Conti na yan. Hindi ko alam, ma'am, bakit hindi siya naniniwala. Pero kasi hanggang ngayon wala pang oath si dating Pangulong Duterte, no? So hindi pa namin alam dito sa Davao City kung mag-oath ba ang pinili namin na mayor ng Davao City. So, on that note, yun lang ang pinagbabasehan namin. Sa ngayon, hindi siya uupo kasi wala pa siyang oath. Antayin natin siguro until June 30 kung may oath o wala si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News.